Hi guys, good morning. Ay, Diyos ko. It's so hot. Ayan, maglilinis tayo ng freezer kasi tignan nyo naman, it's so mess. So, kanina ko pa siya inopen kasi ang dami niyang ice. Look at that ice. Maybe on 7 or 8 like that. I open it already. Ay, inalis ko na yung socket niya. I mean, inalis ko na sa socket yung saksak. Kasi it's already 2. So, ayan, magsimula tayo dito alisin to kasi ang dami-dami asin. Kung ano-anong kaikikan. Ayan yung aking mga manok. O, diba, ang dami ng ice. So, I will take it out. This. So, ayan, kailangan natin linisin to kasi it's not good to. So, ayan yung aking So, aking linis muna ako guys, no? So, dyan lang kayo. Hindi ko na ipapakita kung paano siya linisin. Pero ganyan, maglilinis ako ngayon ng fridge. So, a lot of stuffs. Anyway, see you. Pagtapos ko na siyang linisin. Ganun yun. See, tingnan nyo, ang dumi na. Ang dumi na. Kung talaga pag no? Tigat, yung ating camera kasi madumi din. Ayan. Diba, naalis ko na yung aking mga kalamanan dyan. Sobrang laki niya, no? So, wala lang. Gusto ko lang ng aking ginagawa. Kasi, napapagod ako. Diba, sa Marian, ASMR. Diba, mabilis lang naman siya linisin. Dati, hirap na hirap ako ditong linisin to. Kaya lang, alam nyo guys, kailangan nating anuhin yung ating sarili na hindi tayo mahirapan. Kasi sa dami natin ginagawa araw-araw, kung mas papahirapin pa natin yung ginagawa natin, paano tayo makaka-survive, diba? So, ginagawa ko to habang nagluluto ako para isahan oras. Kasi wala akong net. Wala akong net, hindi ako makapag-enter, makapunta sa YT. So, minsan talaga yung YT, istorbo din, no? O, aminin nyo, kayong Kasi, trabaho na lang kayo, dudukot pa kayo. Guys, bilang OFW, kailangan natin ng pagkakaabalahan, no? Kasi, pag once na wala tayong ginagawa, tapos puro trabaho lang tayo, baka tayo mabaliw, diba? Mahirap pa. Kasi alam nyo ba, malayo tayo sa pamilya natin eh, diba? Yung anak mo naman malaki na, so hindi niya na yung bibibihin mo pa, hindi na kasi dalaga na eh. Kasi ako katulad ko, meron akong isang anak, dalaga na, so hindi na niya yung bibibihin pa siya, ganun, hindi na. Hindi siya katulad ng boyfriend na pwede mo siyang alagaan na, kumain ka na, hindi ka pa, ganito, ganyan. Kasi minsan, kaya lang, pangit din pala yung, sabi ko nga sa inyo, lahat ng sobra ay masama. So, kaya kung, yun na lang. Diba? So, may hugot ako. Hindi hugot, guys. Yung reality. Diba? Minsan, sa buhay natin. So, hindi naman, kaya maswerte yung iba na lang yung trabaho. Guys, wala naman kasing madaling trabaho eh. Walang madaling trabaho sa tunay. Ngayon, hindi naman tayo pwedeng alam mo ba yun, yung pretend na madali lang yung, kasi sa iba, lalo na sa Pilipinas, iniisip nila na masarap yung sa abroad. Anyway, masarap ang abroad kung maganda yung pasahod sa'yo ng country, lalo na yung country na pinupuntahan mo. Pero dito sa Middle East kasi, mas marami yung pagod, kakaunti yung sahod. Unlike sa iba na mga hindi Middle East, na mas malaki yung sahod sa kanila, pero hindi siya
kadamihan ng oras ng trabaho. Kasi sa Middle East kasi, katulad ko, minalas na malas ka, wala na akong off ngayon. Kasi syempre, wala akong kasama. Paano ka mag-off, diba? Tapos yung sahod mo, syempre, tatasan ka mga konti, kaya lang hindi enough. Pero kailangan mo yung ano, kaysa lang sa Pilipinas, na nandun ka sa opisina, pagkatapos ang sahod mo ay kalahati lang ng sahod mo dito sa Middle East. Yan yung katotohanan, guys. Ang sahod sa Pilipinas, halimbawa, sa factory ka po papasok, no? As a normal employee. Ang ano doon ay minimum is 400 plus. Dati, 315 lang kami noon. But ngayon, imagine, papag anuhin mo yung 4,000 kasi wala kang OT. 4,000. Pagkatapos, wala kang OT. So guys, nagluluto ako. Diba ang kalat, no? Akala nyo lang madali yung pagiging OFW. Pero hindi. Ang hirap. Lakasan lang ng loob. Ayun, nagkaano ako. So, diba ang gulo. Yan. Lilinisin ko pa yun isa-isa kasi ang dumi na. Pero guys, minsan lang kasi ako maglinis din. Hindi naman once a month lang. So, okay lang siya. Kailangan mong mahalin yung trabaho mo kahit ganito siya. Kasi, diyan ka kumukuha ng ipapakain sa pamilya mo. Yan. So, diba malinis na siya. Naikabit ko na rin yung ano. Kasi hirap na hirap ako kanina. Oh my God. Diba, nalinisan ko na siya. Naibalik ko na rin. So, guys, kailangan mo siya diyang ano, para hindi ka mahirapan. So, ayan na yung chicken, yun yung meat, ito yung pang shua. Ganun. So, dito sa side na to, yung pang mga vegetables mo. And, ayan, hindi pa siya tapos linisin yung aking vegetable. So ayan na siya, guys. So, diba? Ganun lang siya kadali. Siguro, it takes 15 minutes to clean. And everything is clean. Ganun lang. Diba? Hindi siya mahirap kung ikaw ay bugnot. Bugnot ka, maglilinis ka, mahirapan ka talaga. Tapos, iisipin mo na, pagod na ako kasi ganito, ganyan. Hindi kasi ganon. Kasi pag once na nagtatrabaho ka, iisipin mo lang, guys, ito ha, tip ko lang. Para hindi kayo mahirapan na, ayan, palalagay ko siya doon. Ilalagay ko siya doon. Yan. Para hindi kayo mahirapan sa trabaho nyo, isipin nyo lang na sa inyong bahay yan. Sa inyong gamit yan. Kasi kayo din naman ang araw-araw na gumagamit yan, diba? Kasi ako ganon. So, matagal na ako nagtatrabaho bilang isang FW. Galing pa ako ng Saudi. Pero mas mahirap talaga sa Saudi. Kasi ang laki-laki, ang dami-daming pamilya na pagsisilbihan. Kaya para sa akin, mas madali na yung ganito. Yung dito sa Oman. Madali na to. Kasi nakakakanta pa nga ako eh. Ibig sabihin, hindi lahat ng ano ay pare-parehas. Diba? Hindi rin pare-parehas yung amo. So, swertihan lang din, pero hindi naman ako masasabing swerte, hindi naman ako masyadong malas kasi nga, ang gusto mo lang naman dito ay magtrabaho ka. So yun, pag nakahanap ka na mas magandang opportunity, why not? Diba? Kasi syempre kailangan mong i-handle yun. Kasi naman nasa Pilipinas, guys, talagang pag i-compare mo yung pera at yung pagtrabaho mo, tatrabaho ka 12 hours. Halimbawa, ikay isang inspector. Punta tayo sa inspector, no? Kasi ganun din naman yung trabaho ko, diba? Sasahod ka ng mga 7,000. Wala nang ano yun, wala nang mga pag-ibig yun, wala nang mga 15 days. Diba? Sahurin mo yun. Pag OT-OT ka. Pag hindi nga, umaabot lang siya ng 4K. So, halimbawa, Bessie, halimbawa, ang minimum mo sa Middle East ay 25,000. So, wala pa siya sa kalahati. Pag kayo abroad, hindi mo siya pwedeng sa ibang estado ng halimbawa malaki yung sahod mo, no? Halimbawa punta ka ng US. Pero ang hirap naman, ang dami mo ding gagastusin bago ka pa makapunta doon. Dito naman, libre naman lahat. Ang anuin mo lang, hindi naman pala totally libre. Siyempre, gagastos ka ng yung pamasahe, papunta ng agency, papunta ng pagkuha ng mga requirements. So, ganon. So, ganon lang yung Tapos, kung masurti-surti ka pa, merong magkuha sa'yo ng mga agent. So, pag may agent ka, mabilis lang. Kasi,
sure ka, pagkatapos minsan, sila na yung mag-a-assist at kukuha ng mga papel para sa inyo. Yan ay din ay free. Yun ay maswerte din yun. Kasi minsan lang yun. Minsan, nung nakaraang taon, nag-agent ako, maswerte yung mga nakuha ko kasi hindi na sila nahirapan. Kahit na konti lang yung mapunta sa'yo bilang agent, at least nakatulong ka sa iba. Ganun lang naman yun. Ganun yung aking mindset kahit I'm only 30, 33 or 34 like this. Kasi I want to grow. I want to grow like that. Na mas mabilis akong nag-grow kasi mas mabilis din naman akong natuto sa buhay. Ganun lang kabilis. So, gusto ko tumungtong ako ng mga 50 na meron akong negosyo, meron na akong lahat, meron na akong sasakyan. Mas gusto ko pa mas malaki yung bahay kasi maliit lang yung bahay namin eh. Diba? Ganun yun. Mas gusto ko na doon ako makafocus ngayon. Ganun yung isang OFW na gusto at may pangarap sa buhay. Thank you for watching and everyone. Thank you for supporting me always. And hindi na ako mag-iisa-isa kasi ang dami-dami nyo. Pero sobrang blessed namin, lalo-lalo na ng DJs and the sisters. Kahit meron mga pagsubok na dumadating din, like ng buhay, balik na tayo no sa aking kasalukuyan. So ganun lang din naman, laban-laban lang din. Lahat ng buhay ay may pinagdadaanan. So let's focus to ourselves and everything will be fine. Thank you everyone. Thank you for watching.